Maraming tao ang mahilig manghusga sa kapwa, lalo na at may napapansin silang kakaiba o taliwas sa kanilang mga inaasahan sa mga ito. Hindi sila marunong kumilala ng totoong pagkatao ng kanilang kapwa at mas ginugusto pa nilang paratangan ng mga ito sa mga bagay na hindi naman talaga nila ginagawa. Masamang asal yon at masamang pakikipagkapwa ng karamihan sa atin na dapat nating baguhin sa ating mga sarili. Magandang araw sa iyo, Sir Eric, at sa mga tagapakinig. Ako po si Jade at ang kwento ko pong ibabahagi sa inyo ay personal po naming karanasan ng aking bunsong kapatid sa mag-asawang maglalako ng isda. Hindi ko po makakalimutan noong taong 1984. Nakatira kami sa bahaging bundok sa Bundok Peninsula. Nasa edad 9 na taong gulang pa lamang ako noon. Samantalang nasa 7 taong gulang naman si Nonoy, na aking bunsong kapatid. Tahimik pa ang aming pamumuhay at walang masyadong krimen. Hanggang sa dumating ang mag-asawang naglalako ng isda sa aming pamayanan. Masisipag at matyatsyaga silang magbenta ng isda sa araw-araw. Umulan man o umaraw ay lumilibot sila sa buong pamayanan para lamang makapaghanap buhay. Sa tingin namin ay mga ordinaryo lamang silang maglalako ng isda. Si Aling Carmela ay nasa 40 na ang edad, samantalang si Mang Dionisio naman ay 43. Magigilo sila at wala naman akong mabakas na anumang kasamaan sa kanila. Pero sa tuwing umuuwi kami sa kapatagan, ay nakakasagap kami ng balita na di umano ay pinaghihinalaan silang mga aswang. Simula noong dumating sila ay doon palang nag-umpisang magkaroon ng mga kababalaghan. Tulad na lamang ng mga pagkamatay ng mga buntis, pagkawala ng mga kabataan na natatagpuan na lamang sa madidilim na lugar, nawala ng mga buhay at labas ang mga lamang loob. At isa pa ay madalas na may nakakakita sa mag-asawa. Hanggang sa hating gabi na pag-alagala pa rin sa buong bayan. Hinala pa ng iba na ang binibenta nilang mga isda ay mula sa karne ng tao at nangyayanggaw sila ng mga mamimili. Subalit wala namang makakapagpatunay ng kanilang mga espekulasyon sa mag-asawa. Medyo naaawa din kami ng pamilya ko sa mga negatibong pangungutya at panghahamak sa kanila ng mga tao. Subalit sa kabila ng mga ganoong haka-haka, ay binilinan pa rin kami ng aming mga magulang na maging mabait at makisama sa mga tao sa aming pamayanan at piliin naming gumawa ng kabutihan sa kapwa. Kaya kahit saan namin sila masumpungan, ay binabati namin sila. Minsan ay bumisita kami sa bahay ni Tio Hernan para naman makipagkwentuhan at magkasama ang magkakapatid ng tatay ko. Masaya kaming naglalaro ng tagu-taguan ng mga kapinsan ko nang mapadaan ang mag-asawang maglalako ng isda sa tapat ng bahay ng kapitbahay ni Tio Hernan na si Aling Celia. Eksaktong nagdidilig ng halaman sa may bakuran si Aling Celia noong dumaan ang mag-asawa at hinikayat nila si Aling Celia na bumili ng mga sariwang isda na nakalagay sa palanggana. Imbis na bumili ay pinagmasdang mabuti ni Celia ang mga isda sa palanggana. Pagkatapos ay binalingan ng tingin ng mag-asawa. "Wag na lang, at baka mamaya't kapag pinatakan ko ng kalamansi ang isda, ay biglang maging daliri o paa ng tao. Umalis nga kayo sa harapan ko. Kung ayaw ninyong paliguan ko kayo ng tubig mula sa timba." Sa puntong yun ay napahiya ang mag-asawa. At talagang namuo ang inis ko kay Aling Celia. Mas lalo akong nahabag sa mag-asawa noong magpasalamat pa sila sa ale bago sila tuluyang umalis sa may bakuran nito. Naisip ko na malulupit ang mga tao sa pakikitungo sa mag-asawa. Wala silang pakialam kung makasakit man sila ng damdamin. Ang mahalaga sa kanila ay paniwalaan ng mga baluktot na bulong-bulungan ng mga nakapaligid sa kanila. Hindi yun ang unang beses na nakaengkwentro ako ng kalupitan ng mga tao sa mag-asawa. Isang araw, nagawi ang mag-asawa sa may bahaging bundok.
Doon ay mangilan-ngilan pa lang ang mga kabahayan at kakaunti ang mga nakakalaro naming mga bata. Biglang dumating ang mag-asawa. May bitbit na malaking palanggana si Aling Carmela na may lamang mangilan-ngilang maliliit na isda, at sa hindi ko inaasahan ay lumapit sila sa aming magkakalaro at binigyan kami ng candy. Tumigil kami sa paglalaro at tumingin kami sa mga dala naming candy. Kaso noong bandang kukunin ko na ang candy kay Aling Carmela ay tinabig ni Emma ng aking mga kamay at tinignan ng masama si Aling Carmela. Saka nagwika, "Huwag kang kumuha ng candy at sigurado akong may lason yan." Kabilin-bilinan ng nanay ko na huwag tatanggap ng kahit ano sa maglalako ng isda sapagkat mga aswang sila at gusto nilang kumain ng mga batang katulad natin. Nagulat ang mag-asawa sa tinuran ni Eman at halos magkatinginan silang dalawa. Pero mabilis ko naman silang dinipensahan sa mga pahayag ng aking kalaro. "O talaga? Bakit nakita na ba ng nanay mo na kumain ng lamang loob ang mag-asawang maglalako ng isda?" Umiling-iling si Eman at hindi siya nakapagsalita habang nakatingin pa rin ng masama sa mag-asawa. Sa palagay ko ay walang alam ang nanay niya at basta na lang naniwala sa tsismis ng mga tsismosa naming kapitbahay. Kaya bumuelta ako sa kanya. "Masyadong paniwalain ang nanay mo sa mga tsismis sa kapatagan. Wala naman siyang ebidensya. Pati ikaw ay nagpapaniwala ka sa kanila. Hindi mo rin naman alam ang totoo. Alam mo masamang magbintang sa kapwa. Ang bilin ng nanay namin ay maging mabuti sa kapwa at huwag silang pag-isipan ng masama. Nagbibigay yun ng biyaya sa buhay natin. Kaya humingi ka sa kanila ng paumanhin." Binalingan ako ng tingin ni Eman at nagwikang, "Ayoko nga. Hindi ako hihingi ng paumanhin sa mga kampo ng kadiliman." At pagkatapos niyang magsalita ay kumaripas siya ng takbo patungo sa kanilang bahay at padabog na sinarado ang pinto. Naiwan kami ng bunso kong kapatid na kaharap ang maglalako ng isda. Ngumiti ako sa mag-asawa at nagsalita si Aling Carmela. "Pasensya na kayo ha. Pati kayo ay nadamay at nagalit pa ang kaibigan ninyo sa inyo dahil sa amin." Tumugon ako. "Nako, wala po yun. Medyo sarado po ang isip ng ibang tao sa lugar na ito. Kaya pinag-iisipan po kayo ng masama. O sige po, mauuna na po kami at malapit na po kaming magtanghalian. Baka po hinahanap na po kami ng aming mga magulang." Nagpasalamat sa amin ang mag-asawang maglalako ng isda bago sila nagpaalam sa amin para umalis at maglako pa ng isda sa ibang lugar. Bumalik kami ni Nonoy sa aming bahay at inabutan naming kumakain ng tanghalian ng aming mga magulang. Sumalo kami sa kanila sapagkat kumakalam na din ang aming mga tiyan at naikwento namin ang nangyari. Inakala ko pa na mapapagalitan ako subalit humanga pa sila sa katapangan ko na ipagtanggol ang mag-asawa laban sa akusasyon ng kalaro namin. Medyo natuwa naman ako sa papuri sa akin ng mga magulang ko. Pero maya-maya ay nabago ang paksang aming pinag-uusapan. Nagsalita ang tatay ko. "O mga anak, aalis muna kami ng nanay ninyo. Pagkatapos namin kumain ng tanghalian at bababa kami sa bayan para kunin ang binili naming 2 kilong baka na lulutuin bukas para sa pista. Mangyaring bibisita din sa bahay natin ang 2 kong kapatid. Kaya ikaw na muna, Jade, ang bahala dito sa bahay pati sa kapatid mo. Babalik naman kami mamayang gabi." Tumalima ako sa bilin ng tatay ko at pagkatapos naming makapagligpit ng pinagkainan ay gumayak silang mag-asawa. May dalang kaluba ng tatay ko na nakasukbit sa tagiliran. Samantalang ang nanay ko ay may dalang bayong. Mabilis silang nagpaalam sa amin at maingat na isinarado ang pinto.
Noong mga panahong yon ay yari pa sa pawid at kahoy ang aming bahay. At radyo na di baterya lamang ang tanging libangan. Sapagkat wala kaming kuryente sa bundok. Tanging sa kabayanan palang may kuryente at telebisyon. Kaya naman pagbabasa na lamang ng mga aklat sa paaralan ang aming napaglilibangan. O di kaya ay pakikinig sa radyo. Sumapit ang hapon at biglang lumakas ang buhos ng ulan. Binuksan ko ang radyo subalit hindi ko maintindihan ang boses ng reporter sa radyo sa sobrang lakas ng pagbuhos ng ulan. Kaya minabuti ko na lamang na patayin ang radyo. Nainip ako kaya naisipan ko na dumako sa may sala at nagtimpla ng kape habang nasa kwarto naman ng kapatid ko at nakahiga sa kama. Maya-maya ay napasilip ako sa bintana at nakita ko ang mag-asawang maglalako ng isda. Basang-basa silang dalawa at papalapit sila sa aming bakuran. Saglit akong lumabas ng bahay at sinenyasan silang pumasok sa loob ng bahay. Noong una ay medyo nahihiya pa sila pero kinalaunan ay sumunod na rin sila sa amin. Pagkapasok sa loob ay binigyan ko sila ng tuwalya at nagpasalamat si Mang Dionisio. Habang pinupunasan niya ang kanyang katawan ay naikwento niya sa akin na pababa na sana sila sa kapatagan sapagkat nakaubos na sila ng panindang isda nang biglang bumuhos ang malakas na ulan. May nahagip ako sa aking paningin. May sugat siya sa braso at tumutulo ang dugo. Pinaghugas ko siya at pagkatapos ay humanap ako ng katsa na ipinampulupot sa kanyang sugat. Subalit bago yun ay humingi siya sa akin ng luya at bawang. Mabuti na lamang at may mga luya kaming hindi na ibenta at natambak lamang sa tagiliran ng aming bahay. Sapagkat mababa ang presyo nito kapag ibinenta sa palengke. Binigyan ko siya at pinutol-putol niya ang luya at bawang bago inilagay sa kanyang sugat at pinutputa ng braso. Tinanong ko kung anong nangyari sa kanya at nabanggit niya na kamuntik na silang patayin ng isang malaking aso na basta na lamang sumulpot sa daan. Sinunggaban ng aso ang kanyang asawa kung kaya't humarap siya dito at siya ang nakagat sa braso. Pero mabilis niyang nasaksak at nahiwa ang aso bago pa ito mangagat sa iba pang bahagi ng kanyang katawan. Medyo nangamba ako pero kinalaunan naman ay napanatag na ang loob ko sapagkat nakaligtas silang mag-asawa sa mabangis na aso. Inalok ko silang magkape at tinanggap naman nila ang alok ko. Maya-maya ay nagpabaga na ako ng apoy sa kalan at nag-umpisa na akong magluto ng aming hapunan. Pasulyap-sulyap ako sa may gawing bintana at pinto subalit hindi pa rin dumarating ang mga magulang namin. Nanahimik ang mag-asawa na nakaupo sa lamesa. Sumapit ang paglubog ng araw at nakaluto na ng ginataang isda. Nagsalo-salo kami sa hapagkainan at napansin ko na patingin-tingin ang mag-asawa sa gawing bintana at pinto ng aming bahay na para bang may hinihintay. Medyo napakunot ang noo ko at nagtataka ako kung bakit pasulyap-sulyap ang mag-asawa sa may gawing bintana na para bang mayroon pa silang hinihintay na darating na tao. Tinanong ko sila kung may kasama silang inaasahan nilang darating subalit umiling-iling lamang sila pagkatapos ay ngumiti at hindi na nagsalita. Sa puntong yon ay medyo nahihiwagaan ako sa mga kinikilos nila. Pero hindi naman ako nagpahalata at ayaw ko rin mag-alala ang bunso kong kapatid. Nagpatay mali siya na lamang ako at pinilit kong alisin yun sa isip ko sapagkat ayaw ko rin mangamba at kabahan sa posibleng dahilan nilang mag-asawa. Matapos naming kumain ay maagang nakatulog si Nonoy. Samantalang ako naman ay hindi dinadalaw ng antok. Kaya naman nagkwentuhan na lamang kami sa may sala at napansin ko si Mang Dionisio na bahagyang lumayo sa amin ni Aling Carmela at tila may ibinubulong sa hangin pagkatapos ay bigla niyang hinipan ng kanyang braso at kasunod nun ay tinanggal niya ang panali. Bumagsak ang luya at bawang at tumambad sa aming harapan na naglahong parang bula ang sugat.
habang nagmansya ang dugo sa katsa. Hindi ko maipaliwanag ang sarili ko sa mga oras na yon. Gulat na gulat ako at hindi makapagsalita. Kumisap-kisap mata pa ako pero talagang totoo ang mga nakita ko. Lalong lumakas ang kutob ko na may lihim na tinatago sa akin ng mag-asawang maglalako ng isda. Parang may mahika ang mga binitawang salita ni Mang Dionisio na bigla sa isang iglap ay nawala ang mga sugat nito. Makalipas pa ang ilang sandali ay hindi pa rin umuuwi sa aming bahay ang mga magulang ko. Marahil ay napakwento ang mga ito sa aming mga kamag-anak sa Kapatagan. Hindi pa rin ako dinadalaw ng antok pero napansin ko na nakabukas pa ang mga bintana sa may sala at kwarto. Kaya naman dali-dali ko yung pinagsasaraduhan hanggang sa may maulinigan akong mga yapak ng mga paa sa labas ng aming bahay. Inakala ko pa na mga magulang ko yon, kaya sumilip ako sa bintana bago ko isarado. Nagulat ako noong makakita ako ng 5 makikisig na kalalakihang nakasuot ng salakot at damit ng magsasaka na papalapit sa aming bakuran. Nagsalita ang isa sa kanila at nagtaas siya ng boses. Pinalalabas niya ng bahay ang mag-asawang maglalako ng isda. Dali-dali kong isinarado ang bintana sa takot na baka makita ako ng 5 kalalakihan at bigla na lamang akong salakayin at saktan. Kinabahan na ako. Napasulyap ako sa mag-asawa at nakita ko na naglabas ng itak si Mang Dionisio, pati ang kakaiba niyang kwintas sa dibdib. Samantalang si Aling Carmela ay nagpahid ng langis sa kanyang buong katawan at nakahanda sila sa pag-atake ng mga kalalakihan. May kinuha siyang punyal sa kanyang bulsa at bahagyang pasilip-silip sa mga siwang sa dingding. Hindi ko malaman ang gagawin ko. Napasulyap ako kay Nonoy at patakbo akong nagtungo sa kwarto. Saka ko pinagsasaraduhan lahat ng bintana at inabangan ng mga kasunod na mangyayari. Patuloy pa rin ang pagsigaw ng mga lalaki sa labas ng bahay. Pilit nilang pinalalabas ang mag-asawa at pinagbantaan na kapag hindi sila lumabas ng bahay ay siguradong bago sumikat ang araw ay nasira na nila ang buong bahay at ililibing nila ang mga ito ng buhay. Pagkatapos nun ay nag-umpisa sila sa pagkakalampag sa aming bahay. Kasunod nun ay pinagbabato nila ang buong bahay. Hindi naman nagsalita ang mag-asawa bagkus ay tahimik lamang silang nakaabang sa dingding at pinagtutusok ang mga daliring gustong makapasok sa mga siwang. Mabuti na lamang at kahit yari sa pawid at kahoy ang bahay namin ay matibay ang pagkakayari dito at hindi basta-basta masisira. Pero talagang nagugulat na lamang ako sa malalakas na kalabog sa dingding. Mukhang hindi sila titigil hanggat hindi napapalabas ang mag-asawa sa loob ng bahay namin. Walang ano-ano ay nagising si Nonoy at gulat na gulat siya sa mga nangyayari. Tinanong niya kung bakit maingay sa labas ng bahay. Sumagot naman ako na may mga lasing na gustong makapasok sa loob ng aming bahay. Saka ko siya niyakap ng mahigpit. Patuloy pa rin ang pambabato nila sa aming bahay hanggang sa bigla na lamang tumahimik sa paligid. Nagulat kami at nagtungo kaming magkapatid sa may sala. Pinakinggan at pinakiramdaman namin ang paligid. Malakas pa rin ang kabog ng dibdib ko. Hindi ako mapalagay sa nakakabinging katahimikan sa paligid. Sumilip pa ako sa siwang ng dingding at nakita ko na naging mga aswang ang 5 kalalakihan habang may ilang bultong paparating patungo sa aming bahay. Maya-maya ay nasipat ko ang mga magulang ko kasama sina Tia Hernan at Tiyo Ismael. May dala silang 2 kilo ng karne at nag-uusap sa daan. Noong bandang nasa may bakuran na sila ay nagulantang sila nang makita ang 5 aswang na nakapalibot sa aming bahay. Nag-umpisa silang bumunot ng mga itak at nakipaglaban sa mga aswang. Binulyawan ng tatay ko ang mga aswang at pinagbantaang magkakasubukan sila kapag hindi umalis ang mga ito sa bakuran ng bahay. Napukaw ang atensyon ng mga aswang at unti-unti silang lumapit sa direksyon ng aking mga magulang at mga tiyuhin.
Sa puntong yun ay bigla na ring lumabas ng bahay ang mag-asawa at tumulong na sila sa pakikipagtunggali sa mga aswang. Sumunod kami ni Nonoy pero hindi kami lumapit sa kanilang direksyon upang maiwasang mapadamay at mapahamak. Kitang-kita ko ang liksi ni Mang Dionisio. Pinugutan niya ng ulo ang aswang samantalang si Aling Carmela naman ay pinagsasaksak ang isa pang aswang. Nasugatan naman ang 3 aswang na kasagupa ng tatay ko, pati ng mga tiyuhin ko. Hindi nagtagal ay kumaripas sila ng takbo at naglaho sa kadiliman. Lumapit sa amin ang mga magulang namin at itinanong nila sa akin ang nangyari, kung bakit nasa loob ng bahay ang mag-asawang maglalako ng isda. Ipinaliwanag ko sa kanila na nakisilong lamang ang mag-asawa, kaya pinatuloy ko sila sa loob ng bahay. Nagpapasalamat naman ako sapagkat kung hindi sila dumating ay tiyak na pinatay na kaming magkapatid ng aswang. Nagalak ang mga magulang ko at nagpasalamat sa kabutihang ginawa sa amin ng mag-asawang maglalako ng isda. Inanyayahan nila ang mga ito na magpahinga na muna sa aming bahay sa buong magdamag dahil mapanganib ng bumalik sa kapatagan. Hindi naman nila tinanggihan ng alok, kaya naman nanatili sila sa aming bahay. Pinasalubungan pa kami ng mga tiyuhin namin ng masasarap na tinapay galing sa bayan. Habang inilalapag sa mesa ng mga magulang ko ang 2 kilo ng karning baka. Medyo abala silang lahat kaya naman sinimplihan akong kausapin ng mag-asawa sa isang tabi, habang bumalik naman si Nonoy sa higaan. Ipinaliwanag ni Aling Carmela ang buong pangyayari sa akin. Iha, patawarin mo kaming mag-asawa kung nagsinungaling kami sa'yo. Pero ang totoo ay buhat pa kami sa Samar. Totoong nagtitinda kami ng isda. Kaya lamang kami napadpad dito sa lugar ninyo sapagkat may humahabol sa aming grupo ng mga aswang. Napatay namin ang kanilang pinuno na pumatay sa aming nag-iisang anak. Mula kaming mag-asawa sa angkan ng mga mamumuksa ng aswang. Kaya marami kaming mga agimat. Pasensya ka na kung nadamay pa kayong magkapatid. Hayaan ninyo at bukas ay aalis na kami at hindi na namin kayo gagambalain. Tumugon naman ako sa sinabing yun. Huwag po kayong mag-isip ng ganyan. Malaki po ang utang na loob namin sa inyo at iniligtas ninyo ang buhay naming magkapatid. Parati po namin kayong tatanggapin sa aming tahanan. Ngumiti sa amin ang mag-asawa at pagkatapos noon ay inimbita na kami ng mga magulang ko na magpahinga sapagkat lumalalim na ang gabi. Kinabukasan, araw ng pista. Maagang nagising ang mga magulang ko at nagluto sila ng masarap na putahe na may lahok na karning baka at yun ang kinain at pinagsalu-saluhan namin. Noong bandang tanghali ay nagpaalam na sa amin ang mag-asawang maglalako ng isda. Pabalik na sila sa kapatagan at makakapaghanap buhay. Nagpaalam kami at nagpasalamat sa kanilang 2. Pinabaunan pa sila ng nanay ko ng lutong ulam na makakain nila hanggang hapunan. Abot langit naman ang pasasalamat ng mag-asawa bago tuluyang bumaba sa kapatagan. Noong sumapit ang gabi ay wala na akong narinig na kung ano pang mga yabag ng paa at wala na ring umaaligid na makikisig na mga lalaking nakasuot ng salakot sa bakuran ng aming bahay. Marahil ay natakot sila sa pagsasanib puwersa ng pamilya ko, gayon din ang katapangan ng mag-asawang maglalako ng isda. Lumipas pa ang isang araw ay nagpaalam na sa amin ang mga tiyuhin namin at bumaba na din sila sa kapatagan. Naiwan na naman kaming mag-anak sa bundok. Nagpatuloy pa rin ang ordinaryong buhay namin at medyo madalang na naming makitang napapadaan sa may bundok ang mag-asawang maglalako ng isda. Marahil ay tumupad sa usapan si Aling Carmela na hindi na nga nila kami gagambalaing muli. Subalit sadyang mapaglaro ang tadhana. Isang araw inutusan kami ng mga magulang namin na kumuha ng gulay na ani mula sa mga kamag-anak namin sa kapatagan. Kaya naman umaga pa lang ay bumaba kami ni Nonoy.
Medyo nalibang pa kami sapagkat may mga kapinsan kaming mga kaedad lamang namin at masasaya kaming nagsipaglaro. Inabot na kami ng hapon bago kami umakyat sa bundok. Medyo may kalayuan din ang aming bahay kaya inabot pa kami ng paglubog ng araw. Kabilugan ng buwan at malalakas ang huni at pagaspas ng mga ibon sa mga punong kahoy. Noong bandang lumagpas kami sa bahay ni Aling Minda, ay nakaamoy ako ng masangsang na amoy. Parang amoy kalabaw na may halong nabubulok na karne. Hindi ko alam kung anong klaseng amoy yon pero nagpatuloy kami sa paglalakad ni Nonoy hanggang sa may narinig akong kumakaluskos sa paligid. Paglingon ko ay wala naman akong nakita. Hindi ko na lamang pinansin yon at nagpatuloy kami sa paglalakad ng kapatid ko at nang makarating kami sa mga talahiban kung saan walang bahay at may biglang sumulpot sa aming harapan na 3 bulto ng mga nanlilimahid na mga lalaki. Nangingintab sa langis ang kanilang mga balat. Nakakasulasok ang amoy. Nagbabaga ang kanilang mga mata at humahaba ang mga pangil sa bibig. Sumigaw kaming magkapatid subalit papalapit na sila sa aming kinatatayuan. Lumakad kami paurong hanggang sa may natamaan ng mga likuran namin. Pagharap naming magkapatid ay ganoon na lamang ang ikinagulat namin nang makita ang mag-asawang maglalako ng isda na may hawak na mga armas. Umangil ang 3 aswang pagkakita sa kanila na parabang nasabik silang makita. Pinagbasdan kong mabuti ang mga aswang at laking gulat ko na maalala na silang 3 ang mga aswang na sumalakay sa aming bahay. Pinatabi kami ng mag-asawa at hinarap nila ang mga aswang. Nagtago kami ni Nonoy sa tabi ng punong kahoy at pinanood ang pakikipagtuos ng mag-asawa sa mga aswang. Kitang-kita namin kung paano iwinasiwas ng buong husay ni Mang Dionisio ang itak bago pinatamaan ng saksak sa dibdib ang kanyang kalabang aswang. Sanay na sanay naman si Aling Carmela sa paghiwa sa iba't ibang bahagi ng katawan ng aswang gamit ang punyal. Umaring-ing sa sakit ang 3 aswang habang sumisirit ang dugo mula sa mga saksak at hiwa nila sa buong katawan. Hindi nagtagal ay nakarinig kaming magkapatid ng mga ingay sa paligid. Paglingon namin sa bandang likuran ay nakita namin ang mga kapitbahay naming nasaksihan ng pagpatay ng mag-asawang maglalako ng isda sa mga aswang. May kinuhang posporo sa bulsa si Mang Dionisio at siniliban niya ang 3 aswang ng walang kahirap-hirap. Kagila-gilalas ang mga pinakita nila noong gabing yun at talagang tumatak yun sa isip naming magkapatid. Matapos na masunog at maging abo ang mga katawan ng mga aswang ay ganoon na lamang na pinalakpakan ng mga kapitbahay namin ang mag-asawang maglalako ng isda sa ipinakita nilang kagitingan. Pakiramdam ko ay nawala na ang mga pagdududa nila na aswang ang mag-asawa. Matapos ang lahat ay nagpasalamat kaming magkapatid at hindi namin inakalang may ibibigay sa aming Calmin de Guerra at botelya ng lana ang mag-asawa bilang proteksyon naming magkapatid laban sa mga aswang at masasamang elemento. Walang ano-ano ay umuwi kami sa aming bahay at ganoon na lamang ang pagkamangha ng mga magulang namin nang malaman ang nangyari. Pero malaki ang pasasalamat nila sa Diyos sapagkat hindi kami pinababayaang mapahamak. Sa mga sumunod na araw ay bumaba kaming mag-anak sa Kapatagan at kumalat na pala doon ang balitang ginawang kabayanihan ng mag-asawang maglalako ng isda. Simula noon ay unti-unting nagbago ang paniniwala at pananaw ng mga tao ukol sa pagkatao ng mag-asawa. Pero hindi pa pala doon nagtatapos ang lahat. Isang gabi natulog na muna kami sa bahay ni Tio Ismael nang makarinig kami ng ingay at kumusyon sa kabilang bahay. Lumabas kami at inalam ang nangyari. Nakita namin sa bakuran ni Aling Mila na kapitbahay ni Tio Ismael na may pinatay na aswang ang mag-asawang maglalako ng isda. Pinagtulungan nila itong pagsasaksakin
hanggang bawian ng buhay. Sinunog nila ang bangkay nito at pagkatapos ay ibinaon sa lupa ang abo. Nagpasalamat si Aling Mila sa pagkakaligtas ng mag-asawa sa anak niyang buntis. Nakamuntik patayin ng aswang na maninilong. Hindi naman tumanggap ng anumang pabuya ang mag-asawa at pagkatapos nun ay umalis na sila at bumalik sa kanilang bahay. Lumipas ang ilang taon at nakapag-aral na ako sa sekundarya. Habang si Nonoy naman ay nasa ika-6 na baitang sa elementarya. Umalis na ang mag-asawang maglalako ng isda sa aming lugar at bumalik na sila sa Samar. At simula noon ay wala nang nakapagtangkang pumuntang aswang sa aming lugar. Pinaniwalaan ng mga tao na binakuran ng mag-asawa ang aming lugar upang hindi kami mapasok ng mga aswang. Hanggang sa kasalukuyan ay nananariwa pa rin sa aming mga alaala ang ginawang kabayanihan ng mag-asawa sa aming mga buhay. At natutunan din ng bawat isa na maging mapagkumbaba at iwasang mag-isip ng masama laban sa kapwa. Dito po nagtatapos ang kwento at sana po ay may napulot kayong mga mahahalagang aral buhat sa aming naging karanasan sa mag-asawa.